Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May dahilan ba para hindi ka tumupad sa usapan? Ayos lang kaya sa kanya na hindi mo tuparin kahit pinangako mong oo? Bakit nga ba hindi ka tutupad? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Riri, ang pambansang bridesmaid. Bakit ko po nasabi? Lahat kasi ng mga kasal na mga kaibigan ko ay abay ako. Bridesmaid pero never akong naging maid of honor. Di naman sa walang kumukuha sa akin. Sa katunayan ay marami nang nag-offer sa akin na maging maid of honor dahil daw sa gusto nila ako. Pero lahat ng yon ay tinanggihan ko. Hindi naman sa tamad akong tumulong sa bride o sadyang maarte lamang ako. Nangako kasi ako sa isang tao na sa kanya lamang ako magiging maid of honor oras na ikasal siya. Walang iba kundi ang best friend kong si Lucille. Childhood best friends kami niyan. Kaya naman ang dali lang sabihin at ipangako sa kanya na balang araw kapag ikakasal siya, ako ang magiging maid of honor niya. Pero sa pagdaan po ng panahon ay biglang may magbabago. Bigla ako mapapatras. Bakit po? Hayaan niyo pong sa pagpapatuloy ng aking kwento ay sabihin ko sa inyo. Pero sa ngayon ay gusto ko muna kayong ibalik kung paano kami nagsimula ni Lucille na maging magkaibigan para maintindihan ninyo kung bakit ganon kahalaga para sa amin ang maging maid of honor ng bawat isa. Kailan kaya tayo kakasal? Yan na kagad ang iniisip mo, wala ka pang ang jowa. Palibhasa ikaw meron na, kaya ka mayabang dyan. Darating din yung sayo. Huwag ka lang masyadong choosy kasi. Pinabaan ko na nga standards ko eh. Kumpara nung bata pa lang tayo. Grabe sobrang unrealistic ng listahan ng mga gusto ko sa lalaki. Naalala ko noon, sabi mo, dapat 'di ba 5'9" ang height ng magiging karelasyon mo. Ngayon basta may height pwede na. Dati rin sabi mo, kailangan may sasakyan na magiging jowa mo. Ngayon kahit lakad lang kasama siya masaya na ako. O kaya hatid niya ako sa paradahan ng tricycle. Gusto mo rin dapat maporma, yung laging sunod sa uso ang damit. Pero ngayon kahit ano na ang damit niya basta malinis at mabango siya. Good hygiene is a must. Dati sabi mo kapag… Alam mo girl, ganito na lang. Basta humihingang lalaki, okay na ako. Darating din yan. Sana nga. Basta yung usapan natin, kapag ikakasal tayo, magiging maid of honor natin ang isa't isa. Ay, Oh, bakit na naman? makapag maid of honor ka pa kaya sa akin? Kalma, oo naman. Paano nga ba nagsimula ang pangako namin sa isa't isa? Kapag kinasal kami ay magiging maid of honor namin ang bawat isa. Ganito kasi yon, Papa Dudut. Noong mga bata pa lamang kami ni Lucille habang naglalaro ang lahat ng mga kakilala naming bata ng bahay-bahayan, ay nauwili naman kami sa paglalaro ng kasal-kasalan. Kahit kaming dalawa lamang at ang groom namin. Yung malalaking stuffed toy po ni Lucille yun. Lalagyan lang namin ng ribbon ang leeg na mga yon at kunwari ay groom na namin sila. Kami naman ay maglalagay kami ng punda ng unan sa ulo para kunwari yun ang belo namin. May bestida din kaming mahaba na tinatakas namin sa tukador ng nanay ni Lucille kapag umaalis ito para kunwari ay iyon ang gown namin. Yung heels naman ay galing sa ate kong nagtatrabaho sa bangko. Iyon ang sinusuot namin para makapag-practice na kami kung paano maglakad sa aisle.
ng naka-heels dahil alam naming kailangan naming isuot yon kapag ikakasal kami. Madalas yung bulaklak na peke sa flower vase namin ang kinukuha ko para gawing bouquet at ang mga pinitas na dahon ng malunggay sa kapitbahay ang ginagawa naming pantapon sa isa't isa tulad ng ginagawa ng mga flower girls. And you may now kiss the bride. Kiss na, dali! Di naman sasabihin ng pare yung kiss na dali eh. Eh di sorry na. O, ako naman ngayon ang bride. Ibabato ko pa tong bouquet ko eh. Ay sige, sasaluhin ko. Umayos ka sa pagsalo ha. Paulit-ulit ako nagbabato, hindi mo naman nasasalo lagi. Ikaw kayang umayos dyan, ang pangit ang pagbato mo eh. O sige, 1, 2, 3! Ay, nasalo ko! Nasalo ko! Ikaw na ang next na ikakasal! Ay, ang ganda siguro kung totoong ikakasal tayo, no? Yung hindi sa teddy bear, tapos yung totoo yung bulaklak. Tapos kasya yung damit at sapatos sa atin. Sino kaya yung magiging groom natin, no? Sana wala dun sa mga kalaro natin kasi ang dudungis nila eh. Hanap tayo sa ibang lugar. Riri, O bakit? basta kapag lumaki tayo, tapos magpapakasal na, gawin pa rin natin to ha. Maglaro ng kasal-kasalan? Hindi! Yung maging maid of honor natin ng isa't isa. Maid of honor lang ha. Kasi ayoko maging pare, tapos flower girl ng sabay-sabay. Ang hirap kaya nun. Nakaloka ka talaga? Siyempre, hindi ganun. Wala naman kasi tayong ibang kalaro, kaya lahat tayong gumagawa. Bakit kaya ayaw nila ng kasal-kasalan? Ang saya kaya. Yung parang napapanood natin sa TV, di ba? Ang ganda lagi ng bride, tapos ang gwapo ng groom. Tapos iiyak pa sila. Kasi sobrang love nila ang isa't isa. Ay, sana balang araw ganun din tayo, no? Oo naman, magiging ganun tayo. Basta mag-pray lang tayo lagi para i-deliver na ng langit yung magiging groom natin. At kapag ikakasal tayo, Maid of honor natin ang bawat isa. at bawal na maging maid of honor sa iba, sa atin lang. Tama! Kaya dapat maging best friends pa rin tayo, ha? Sigurado yan. Tayo lang mag-best friend forever. O sige, tara. Tuloy na natin yung laro. Ako naman ang bride, ha? Akin yung heels, ako na ang lalakad. Diyan nagsimula ang munting pangako namin sa isa't isa ni Lucille. Tunog pang bata lamang yan, pero gusto naming panindigan yan balang araw. Bata pa lamang kami ay hopeless romantics na kami at umaasa kami na balang araw ay darating ang Prince Charming namin at gagawin kami hindi lang prinsesa, kundi bride. Hanggang sa paglaki namin ay baon namin ang pangako namin yan sa isa't isa. Hindi kami nakalimot. Tuwing may kinakasal sa mga kakilala namin ay pinapaalalahanan namin ang isa't isa tungkol sa pangako namin noong bata pa lamang kami. Siguro Papa Dudut ay isa yung pangako na yon sa mga dahilan kung bakit tumibay at kumapit kami sa pagkakaibigan naming dalawa ni Lucille. Kaya naman todo ang pagdarasal namin na sana ay magawa naming ikasal sa tamang lalaki para maranasan namin ang pakiramdam na maging maid of honor sa kasal ng bawat isa. Sa bawat isa at tumibay ang pagkakaibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa pagdaan ng panahon ay naging magkaiba ang lagay ng estado ng love life namin ni Lucille. Ako ang minalas, siya ang sinuwerte. Isa lang ang naging boyfriend niya, 7 taon na sila at nakikita kong totoong masaya sila. Samantalang ako ay lumagpas na sa 1 dosena ang mga nakadate ko pero ni isa roon ay hindi napatunayan sa akin
na karapat-dapat silang maging karelasyon ko. Sobrang nawawala na ako ng pag-asa na mahahanap ko pa yung lalaking para sa akin. 1 taon na lang at magti-30 na ako. Kinasal na halos lahat ng mga kakilala ko at partida pa dahil mas bata pa ang mga yon kumpara sa akin. Madalas na akong tinutokso ng mga kakilala ko lalo na ng pamilya ko. Kailan daw ba sila makakarinig ng church bells? Sa una po ay sinasakyan ko lamang pero nung tumagal ay nakakaptik ko na. At kapag masyado na akong nape-pressure tungkol dito ay isa lang ang nilalapitan ko. Si Lucille, dahil alam ko na siya ang pinaka nakakaintindi ng lahat ng ito. Ano pa bang kulang, Lucille? Pangit ba ako? Hindi. Mas maganda naman ako sa iba pero bakit mas nauna pa silang ikasal kesa sa akin? Yan na naman tayo eh. Ano pa bang makeup ang kailangan kong gamitin at pag-aralan para lapitan ako ng the one ko? May problema ba sa pananalita ko? Sa katawan ko? Sa mga paniniwala ko? Wala ka nang kailangan tanggalin, dagdagan o iwasan. Perfect ka na sa lagay mong yan. Sadyang na traffic lang yung magiging groom mo. Kapit lang, parating na yun. Siguro, need ko magpalaki ng dibdib. Madadaan kaya to sa gym? Yun lang ang afford ko eh. Mas malaki nga yung dibdib mo kaysa sa akin eh. Ano ka ba? Mas malaki nga dibdib ko sa'yo pero sino may jowa? Tigilan mo na yan, please. Huwag mo nang palungkutin ang sarili mo. Pati ako nalulungkot na rin eh. Kailan ko may susuot yung pangarap kong gown? Paano kung isang araw di nakasya yun sa akin, di na bagay o di na uso, anong gagawin ko? Makakapagsuot pa rin ng gown. Ano ka ba? Kailan? Ang malabo na yung sinasabi mo. Tingnan mo, magti-30 na ako pero puro pantalon pa rin ang suot ko. Gusto ko na mag-heels. Gusto ko na magbelo. Gusto ko nang humawak ng bouquet at iba to tulad ng mga bata pa tayo. Gusto ko na mag-gown. Makakapag-gown ka next year. Masyado kang sigurado dyan, mamaya hindi magkatotoo yan. Mas lalo akong sumpain. Sure ako makakapagsuot ka ng gown, promise. Paano mo nasasabi yan? Well, hindi yung gown na nasa isip mo. Hindi bridal gown ha. Pero Pero ano? ikakasal na kami ni Benedict next year! Ha? Nag-propose na siya kagabi at plano ko ikaw ang una kong pagsasabihan. Eh hindi ko naman nakalain na sa pagkikita natin ay mag-e-emote ka dyan. Sorry na. Di ko naman alam yung balita mo na yan eh. Kung inunahan mo na ako, di sana, di muna ako nagngangangawa dito. Basta nag-propose siya sa akin kagabi at syempre umuaw ako. Ikaw pa lang ang pinagsasabihan ko ha dahil gusto kong tumupad sa usapan nating pangako na tayong una magsasabihan kapag may nag-propose na sa atin. Wow, Lucille! At bilang pagtupad sa susunod na pangako natin, Lucille! ihanda mo na ang katawan mo dahil kailangan sexy ka sa gown mo bilang maid of honor sa kasal ko. Masayang masaya ako para kay Lucille nang binalita nito sa akin ang tungkol sa nalalapit niyang kasal. Siya ang unang ikakasal sa amin, oo, nakaramdam ako ng kaunting inggit. Pero mas nang ibabaw ang kasiyahan. Pero nung inopen up nito ang tungkol sa pangako kong pagiging maid of honor, para sa kanya ay bigla akong nag-alangan. Gusto kong tumanggi pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon dahil alam kong inaasahan niya na tuloy na ang pagiging maid of honor ko sa kanya dahil yun naman ang pinangako namin sa isa't isa noong bata pa kami, hindi ba? Paano ko to lulusutan? Hindi ako pwedeng maging maid of honor niya at hindi ko pwedeng sabihin ang totoong dahilan. Kaya naman nung nagkita ulit kami after ilang araw ay nilatag ko sa kanya ang mga naisip kong dahilan kung bakit hindi na ako tutupad sa pagiging maid of honor sa kasal niya, Papa Dudut.
ang sulat ko? Hindi ko maintindihan kung bakit may listahan ka ng mga dahilan kung bakit hindi kita pwedeng maging maid of honor sa kasal ko. Iyan na nga. Pag may di ka naintindihang dahilan dyan, sabihin mo sa akin. I-explain ko ng mas maayos. Gets ko isa-isa, pero hindi ko mag-gets kung bakit… Siguro hindi mo maintindihan dyan yung number 4. Yung di ako pwedeng maging maid of honor mo kasi di ako pwedeng magstay ng late. Kasi ganito yan. Alam ko na pangarap mong wedding panggabi talaga. Kasi hindi ka morning person, di ba? Siyempre, isipin mo baka alas 11 na ng gabi matapos yung kasal mo. Dapat mga ganong oras tulog na ako. Riri, ano ba namang… Kung titingnan mo pa yung number 5 na rason ko, konektado dyan sa number 4 eh. Di ako pwedeng magpuyat, sabi ng doktor ko, dahil mabilis bumaba yung dugo ko. Kaya hindi ako pwedeng umattend ng night wedding mo kasi alam mo na, puyat. Riri, ano ba? Oh, ba't ka sumisigaw? Nag-i-explain lang naman ako sa'yo ah. Ano bang dapat mong i-explain? Kung bakit hindi ako pwedeng maging maid of honor mo. Labo naman ito. Ikaw ang malabo. Bakit biglang hindi ka na pwede maging maid of honor ko? Alam mo, mas malabo ka. Ayan na nga yung listahan, no? Naka-enumerate na dyan lahat ng dahilan kung bakit hindi ako pwedeng maging maid of honor mo eh. Pinakamalabo ka sa lahat. Asan na yung pangako natin sa isa't isa? Na kapag ikakasal tayo, magiging maid of honor natin ng bawat isa. Asan na yun? Kasi Lucille, pangakong bata lang naman yun eh. Alam mo na, kapag lumalaki, tumatanda tayo, maraming nagbabago. Pero hindi yung pangako nating yun. Yan nga naging pundasyon kung bakit hanggang ngayon ang tibay ng friendship natin eh. Tapos bigla kang magdadahilan na hindi ka pwede? At talagang gumawa ka pa ng listahan ng mga dahilan mo para makumbinsi akong huwag kang gawing maid of honor? Basahin mo muna kasi isa-isa para maintindihan mo kung bakit ayoko. At kung bakit hindi ako pwedeng maging maid of honor mo. O wag mo namang lukutin yung papel. Pinaghirapan kong isulat yan eh. Bakit? Yung pagkakaibigan natin, hindi ba natin pinaghirapan yon? Konekta ba naman sa papel yung friendship natin? Pwede bang huwag kang mamiloso po dyan? Alam ko kung anong ibig kong sabihin. Lucille kasi… Walang kasi. Tumupad ka sa usapan. Hindi nga pwede. Nakita mo naman yung mga dahilan ko eh. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Tumupad ka sa usapan. Papadudot, ramdam ko ang galit noon ni Lucille sa akin. Sa unang pagkakataon ay nakita ko siyang nagalit sa akin at nakaramdam ako ng konsensya. Mali naman kasi talaga na hindi ako tumupad sa naging pangako namin sa isa't isa mula pagkabata. Sagrado ang pangakong yon. Alam ko yon. Pero hindi talaga pwedeng maging maid of honor ako sa kasal niya at ang totoong dahilan ay hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Wala sa listahang ipinakita ko sa kanya ang totoong dahilan kung bakit hindi ako pwedeng maging maid of honor sa kanya. Alam kong hindi niya matatanggap ang totoong dahilan. Oras na malaman niya at natatakot ako kung sakaling malaman nga niya. Hindi ko alam kung paano i-explain sa kanya yon kung sakali. Bahala na. Gagawa ulit ako ng panibagong mga dahilan o mas magandang sabihing palusot para hindi na matuloy papadudot ang pagiging maid of honor ko para sa kaibigan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang 2 buwan pero wala pa rin akong magandang dahilan na ibibigay kay Lucille para hindi niya kukuning maid of honor. Naipadala na nga rito ang invitation sa akin at nakasulat na doon ang pangalan ko bilang maid of honor at wala na akong kawala hindi ba. Pero gagawa ako ng paraan. Hindi pa naman ako nasusukatan ng gown. Pwede siguro na magkasakit ako sa mismong araw ng kasal niya. Pero sino ang hahalili sa akin? Di nakadagdag pa ako ng stress para sa kanya. Ayaw ko namang ma-stress si Lucille at nag-isip ulit ako ng ibang dahilan. Pwedeng may pinapagawa sa akin ng nanay ko sa mismong araw ng kasal niya at hindi ako pwedeng tumanggi kundi ay mapapalo ako. Napailing na lamang ako sa naisip kong dahilan na yon. Sinong tangang maniniwala roon? Sobrang desperado na ako makatakas sa responsibilidad bilang maid of honor. Kaya naman hinarap ko na lamang siya para muling magmakaawa na ipasa na lamang niya sa iba dahil wala na akong maisip na bagong dahilan para sa kanya.
Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo sinasagot. Busy ako. Pero nakapag-post ka ng kung ano-ano sa Facebook. Wala kang pake. Oh, bakit ganyan ka? Hindi mo alam kung bakit? Yung dahil sa pagtanggi kong maging maid of honor mo. Bakit meron pa bang iba? Lucille, hindi mo kasi maintindihan eh. Alam mo, gusto kitang maintindihan kung bakit ayaw mo pero lahat ng binigay mong rason walang sense. Anong walang sense? Grabe ka naman. Alam mong walang sense lahat ng mga pinagsasabi mong dahilan sa akin. Ngayon mo sabihin sa akin yung totoo. Bakit? Ayaw ni Mama na maging maid of honor ako sa'yo. Really, ano ba? Lucille, kasi Nangako tayo noon 20 years ago. Kapag ikakasal tayo magiging maid of honor natin ang isa't isa. at kahit anong mangyari tutupad tayo sa usapan. O bakit ngayon hindi ka tutupad? Lucille, ang hirap sabihin eh. Mas mahirap pa kaysa sa panindigan ng pagkakaibigan natin? Hindi naman sa ganun. Sa ayaw at sa gusto mo, tutupad ka sa usapan. Kasi ako kahit ano pang mangyari sisiguraduhin kong magiging maid of honor mo ako sa kasal mo. At paano ka nakakasigurong ikakasal pa ako? Kasi pinagdarasal ko yan gabi-gabi. Pinagdarasal ko na sana makilala mo na siya para hindi ka na umiiyak. Hindi ka na malungkot. Hindi ako naging maramot sa'yo sa dasal, Riri. At sana naman sa pinakamasayang araw ng buhay ko, hindi ka rin maging maramot sa pagtupad ng pangako mo. Pilit tinago ni Lucille ang pagluha nito. Pinalis na ako nito at sinabing saka na ulit kaming mag-usap. Alam kong masama ang loob nito sa kasalanan ko na yon. Naintindihan ko kung bakit siya ganon. Hindi yon basta-basta pagtatampo lamang at malaking bagay sa kanya ang naging pangako namin sa bawat isa. Umuwi ako ng bahay at humiga sa kama. Wala akong gustong harapin kundi ang sarili ko. Paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan kung bakit ayokong maging maid of honor sa kanyang kasal? Matatanggap ba niya? Malamang ay hindi. Malamang masasaktan siya. Malamang ay hindi niya ako mapapatawad. Umiyak ako ng umiyak noon at hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang revelasyon na ito kay Lucille. Hanggang sa dinampot ko ang aking cellphone para tawagan ng isang taong alam kong makakaintindi sa aking sitwasyon, Papa Dudut. Hello? Hello, Benedict. Oh, Riri, bakit? Paano? Anong paano? Paano ko makukumbinsi si Lucille na wag akong gawing maid of honor niya? Hindi pa rin ba niya kinakagat lahat ng mga sinabi mo? Hindi eh. Lalo pa siyang nagalit kasi nagmumukha na akong desperada. Kakapilit ng mga rason ko. Eh bakit kasi ayaw mo na lang ituloy yung pagme-maid of honor sa kasal namin? Alam mong hindi pwede. Hindi pwede dahil… Dahil sa atin. Ay… Di naman niya malalaman ang tungkol sa atin, Riri, kung di tayo magsasalita. Di mo kasi maintindihan eh. Naiintindihan ko. Nakokonsensya ka dahil sa nangyari sa ating dalawa pero isang beses lang yun. Lasing ka nun at lalaki ako. Kaya nag-take advantage ka sa pagiging lasing at marupok ko? Kaya tinanggal mo ang damit ko't gumawa ka ng paraan para may mangyari sa ating dalawa? Akala ko kasi gusto mo rin eh. Gusto ko yon? Benedict, lasing ako nun. Wala akong laban sa'yo. Tapos na yun. Nakokonsensya rin naman ako eh. Di na yun mauulit pa. Alam nating pareho yun. Oo, hindi na mauulit yon. Pero paulit-ulit na naglalaro sa utak ko ang gabing yon. Nagtaksil tayong pareho kay Lucille. Anong balak mong gawin? Magsusumbong ka ba sa kanya? Sige, gawin mo yan para kamuhian ka niya. Bakit ako lang? Ikaw nga tong may kasalanan ng lahat eh. Pero ikaw ang best friend niya. Kilala mo si Lucille. Mas may tiwala pa siya sa'yo kaysa sa magulang niya. Oras na sabihin mo sa kanya ang nangyari sa atin. Sa tingin mo ba mapapatawad ka pa niya? Pakahayop mo talaga. Sinasabi ko lang kung ano ang dapat mong asahan. Isang araw lang na magme-maid of honor ka.
isang araw na pagpapanggap. Ano bang mahirap gawin dun? Next year pa naman yun eh. May oras pa para mabawasan yung nararamdaman mong konsensya. Oo, next year pa yon. Pero sa tingin mo, magkakasya pa ako sa gown na isusuot ko? E di huwag ka magpataba. Buntis ako, Benedict! At ikaw ang ama! Isang gabing pagkakamali, nakabuo kami ni Benedict. Ito ang totoong dahilan kung bakit ayokong maging parte ng kasal ni Lucille dahil hindi ko alam kung paano ko kakayaning maglakad papunta sa altar habang bitbit ang isang sekreto na alam kong dudurog sa kanya. Hindi ako matulungan ni Benedict para lusutan ang problemang ito dahil kahit siya mismo ay ipit na rin dahil nabuntis nga niya ako. Paano kapag nalaman ito ni Lucille? Mapapatawad ba niya kami? Mapapatawad ba niya ako? Sasabihin ko ba sa kanya ang katotohanan? O hayaan ko na lamang ito at magpanggap na walang naganap? Paano kapag lumaki ang tiyan ko, ano ang isasagot ko kay Lucille? Kapag tinanong nito kung sino ang ama ng anak ko, maituturo ko ba si Benedict? Gusto ko nang mabaliw dahil sa dami ng katanungan sa isipan ko pero isa lang ang alam kong kailangan kong sagutin sa ngayon. Magiging maid of honor pa rin ba ako sa kasal ng best friend kong trinidor ko? Papadudot hanggang ngayon ay hindi ko alam ang gagawin at hindi pa rin ako kinakausap ni Lucille dahil sa pagtatampo nito sa akin dahil nga sa pagtanggi ko sa kanya na maging maid of honor. Alam kong malaking bagay ang pagtupad ko sa pangako ko sa kanya. Noong bata pa lamang kami pero malaking bagay din ang nararamdaman kong konsensya. At alam kong baka ito ang maging dahilan para mas lalo kong hindi magampanan ng maayos ang pagiging maid of honor ko sa kanya. Sana po ay magawa ninyong matulungan ako kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa problema kong ito. Maraming salamat po sa pagbasa at pag-unawa. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Riri. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.